man at yung iba pang Marines ay magbaliktaran. Di ba sinisiraan na siya, naumpisahan na peke daw, yung nag-notarize, nag-falsify daw, kung ano-ano ang sinasabi. Wala naman naniniwala na sa inyo. Linilin lang ninyo ang sambayan ng Pilipino. Pero ang Pilipino hindi na po magpapaloko. Mabigat ho yun, ha? Ang Pilipino hindi na ho magpapaloko. Grabe, naninibago ho tayo sa ating bagong gupit. Parang mayroong mali, no? Bigla akong na-miss yung long hair natin. Bagay ho ba? Bagay ho ba yung bagong gupit natin? Bagay ho ba? Pero mas komportable ho ito eh. Ang hirap ho nung mahabang buhok. Ang pamilya na tinakot ay kay Guteza, kay Orly Guteza. O basta, yun na yun. Abangan na lang ang susunod na kabanata. So nakita na siya, ma'am? Ha? Si Guteza nakita na po. Basta, oo. Basta alam ko na magbabaliktaran ang mga testigo. Asahan ninyo. Tinakot ng tinakot. Tapos, yung mga gustong magsalita pa ay itinago o talagang sinabihan na huwag nang magsalita. Pero ang buong kapulungan nalalaman ng katotohanan. Nakita naman natin ang daan-daang namatay sa flood control. Nakita naman natin ang mga bahay na nasira. Alam naman natin ang katiwalian at kilala natin ang mga mukha ng mga gumawa. Nako, matindi ho yan, ha? Pati ho daw ho yung mga pamilya nitong si Master Sergeant Orly Guteza, tinakot. Ang bihira, napakawalang hiya. Sa bagay, kung mali-malita nga naman pala yung i-deliver nitong si Master Sergeant Orly Guteza sa bahay nitong mga politiko na to, ano ba naman mag-hire sila ng sandaang mga goons para hanapin ang pamilya nitong si Master Sergeant Orly Guteza para lamang takutin sila at umatras doon sa kanyang naunang testimonya noong lumabas siya dyan sa Blue Ribbon Committee. Ano ba naman gumasta sila ng 100 milyon para magbayad ng mga goons? Para takutin yung pamilya nitong si Master Sergeant Orly Guteza. Kung sakaling bumaliktad man siya, nakakalungkot ho na balita. Pero kahit pa paano, iintindihin ho natin ang mama. Dahil ika nga, kahit na alam ho natin na napakatapang nitong si Master Sergeant Orly Guteza, pagka tinutukan na ang iyong asawa at anak, ibang usapan na ho yun, ika nga. Ibang usapan na ho yun. Diba? Ang ano na ho ito kumbaga yung mga walang kamuang-muang dito sa usapin na to, idadamay ho talaga ng mga magnanakaw para mailayo lamang ho mailayo sa kanila itong usapin na to. Nasa likod ng pananakot. Sorry? Nasa likod ng pananakot. Oo naman. Sino? Sino, ma'am? Sino? Hindi ko alam. Yung mga kaya manakot at yung mga takot na sila ang madadali. Nako, yan ang problema ko sa iyo, Sen Aimee. Yan ang problema yung mga parinig portion mo. Hindi mo kilala pa kung sino. Ba't di mo alam kung sinong nanakot? Gusto mo sabihin ko sa iyo, yung pinsan mo, siyang nanakot. Sinong pinsan? Baba, secret ko na lang. Alam ng mga kababayan natin dito sa PH Update, maraming pinsan niya si Aimee Marcos. Sino sa tingin nyo sa mga pinsan ni Aimee Marcos ang nanakot dito kay Master Sergeant Orly Guteza? Di ba talaga tayo sanay sa ating bagong gupit? Pambihira, ganda nung tabas, Solve na solve ho tayo dito sa gupit natin na to. Ika nga yun ang gupit sa atin talagang ayos, linis. Teka lang. Pwede kong basahin yung statement on Senator Bato? About Senator Bato. Well, unang-una talagang isang malaking kabulastugan ang pinagsasabi nila na may balita, na merong warrant, na narinig nila, na may kopya, na hindi maipakita, pero sinentensyahan na kung anong gagawin. Ano bang kalokohan yan? Tapos, ayan, nagpaunso pa na hindi magkasundo yung kapatid. Yung kapatid naman, ang sabi, wala pa daw warrant. Pagkatapos noon, si Secretary Bersamin, iba naman ang sinasabi. Talaga bang linilito ba tayo? Pero higit sa lahat, kung may warrant, ilabas. Kung walang warrant, tumahimik na kayo. Nako, galit na to si Mangga. Galit na ho si Mangga. Galit na. Boyeng, tumahimik ka daw. Pambihira ka talaga kasi hahanip tong si Boyeng Di ba? Wala naman pa. Kung wala kang may pakita, huwag ka nang dumaldal. Nagmumukha kang marites Nagmumukha kang chismoso Alala ninyo kami. Ano ba naman pananakot ng ginagawa yan?
first and foremost, ang DOJ, parang nakalimutan ninyo na sinabihan na tayo ng Pangulo ni Bongbong Marcos, ang ating presidente, na walang jurisdiction ng ICC dito. Ikaw naman, Mangga. Ibibita mo pa rin pa kapatid mo. Gayong kapatid mo ang puno dulo kung bakit nandun si dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ano ka, si Raulo? Ganyan. Pambira, ibibita mo yung sinabi ng kapatid mong bangag. Tanong ko ba sa'yo, kung sakaling sabihin mong oo, si Raulo ka din. Meron ka pa bang pinapaniwalaan sa lumalabas sa bunganga ng kapatid mo? Tanong ko sa'yo, Amy Mangga. Sa Pilipinas, di ba sinabi na yon? Pero, ayan, iba ang sinasabi, iba ang nagawa. Bakit? Nadampot bigla si Presidente Duterte. Kaya eto nga, andito na naman, without any formal request or communication, either from the ICC or the implementing Interpol agency, the DOJ is so eager to resurrect the same illegal mechanism it utilized against the former President Rodrigo Duterte. Huwag mo na kasing gamitin reference yung mga sinambit ng iyong kapatid na bangag. Ikaw na mismo nagsabi, anak ng toka, sinabi na nga na walang jurisdiction pero inuli pa rin siya. Walang iba kundi DOJ pa mismo. Pambihirang yan. Tanong ko sa'yo, Amy, naniniwala ka pa sa sinasabi ng kapatid mo? Kasi sambay ng Pilipino, wala na kaming pinaniniwalaan dyan. Kasi nuknukan ng kasinungalingan yung pamilya nyo na yan, pati ikaw. Pambihira. Let me remind the DOJ, before any Philippine authority can surrender, extradite, kung ano-ano pang mga terminology yung ginagamit para lituhin tayo, it must first have lawful custody of that individual. Section 17 of RA 9851, the oft-cited law of the Ombudsman, na hindi ko maintindihan kung bakit yung Ombudsman na ngayon ang nakikialam sa mga extradition, merely authorizes the surrender of a person in custody. It does not grant authority to arrest any person na wala namang warrant. Naku naman talaga kayo, ginugulo lang ninyo kami at talagang linilin lang ang mga Pilipino. Pananakot na klarong-klaro ito. And punta ka sa Malacanang, batukan mo ng malakas yung kapatid mong bangag. Daldal ka ng daldal, anak ng toka. Okay, sige. For soundbites, ika nga. Para soundbites lang yan sa mga media. Pero sa totoo lang, sobrang kabangagan ng kapatid mo. Kahit sa tingin ko, wala na siya pinaniniwalaan sa mga sinasabi mo. Tapos kami, gusto mo, maniwala kami sa'yo. Punta ka sa Malacanang, batukan mo, bigyan mo ng isa para talagang solidong-solidong mga pinagsasabi mo ngayon. Ang iyang manggaton. true, otherwise would be tantamount to authorizing the extrajudicial arrest for the purpose of delivering a Filipino citizen to a foreign tribunal. Bakit tayo papayag isuko ang Pilipino sa mga dayuhan? Kung ang tanong, Amy, bakit tayo papayag? Kasi yun ang gusto ng kapatid mo. Hindi pumayag ang sambayan ng Pilipino. Yun ang gusto ng kapatid mong bangag. Hanip talaga to si Amy. Power that the RA 9851 clearly does not bestow. And also, the DOJ must be reminded that clearly under our Constitution, only Philippine courts may issue warrants of arrest as they alone are vested with the fundamental law, our Constitution with judicial power. No act of cooperation with a foreign entity can supersede the Constitution and the fundamental guarantee of due process and of sovereignty. Yun lang. Ma'am, would you advise Senator Bato na magpatuloy pa rin at pumasok dito sa Senado? Wala ako narinig kay Senator Bato, si Nancy De La Rosa na lang nagte-text eh. Kasi hindi mo naman mabibintang yung tao, walang waran, puro haka-haka, puro chismis, puro balibalita, puro kopya-kopya. Tinatakot naman talaga siya. Ano ba naman yan? Ano pong sabi ni Mrs. Nancy? Well, abalang-abala siyempre ang misis niya at sanay na sanay yan talagang asawa ng pulis. Pero ganun pa man, takot na takot.
at kabang-kaba, nananawagan, natulungan sana sila na kahit papano may due process, may justisya, may soberanya ng Pilipinas. Ito kasi si Boying kung ano-anong pinagsasabi sa social media. Walang warrant, merong warrant. Ano ba talaga kasi? Ay sigurado lang to, diversionary tactics ng Marcos Jr. to, ika nga. Para ang daming bagyong nagdaanan. O Boying, gawa ka nga ng issue dyan. Gawa ka nga ng issue dyan. Abuso, ano nyo, yung tipong, ika nga, guluhin nyo usapan. Viral sa lahat. Tatanong niyo kung nasaan po yung Senator. Hindi ko na tinatanong, mas maigi na, di ba? Hindi naman sasabihin at ayoko rin malaman. Okay, so mamang pinarating po, humihingi ng tulong sa inyo si Mrs. Humihingi ng tulong sa lahat, talaga naman. At kung maaring tulungan, sabi ko, asahan ninyo kung anong abot ng aking makakaya. Tutulungan natin si Bato. Hindi para makaligtas kung siya ay may sala talaga, kundi na makatarungan ang mga proseso na gagamitin. Huwag itong nangyari kay Presidente Duterte maulit-ulit. Ma'am, right now, ano po yung forms of help or assistance yung plano niyo po na ibigay, i-exert kay Senator Bato? Siyempre sa ngayon, ang dapat ipaliwanag sa taong bayan na huwag tayong papayag na maulit muli ang nangyari kay Presidente Duterte. Kung maulit na naman yan, itong inaanunsyo nila, nadadamputin na naman si Senator Bato, si Senator Bongo, pati si Vice President Sara Duterte, at hindi po pwede yan. At kung sino-sino pa, nalinilista nila, kasarantaduhan na yan, huwag na tayong pumayag. Sa ngayon po ba, ma'am, dahil wala pang warrant, Pwede kang tumayo ka sa Senado, mag-file ka ng resolution na kung saan winawaksi natin kung ano man ang gagawing galaw ng administrasyon ni Bangag dito sa ICC issue na to o mga arrest warrant na to. Kaysa magdadadakdak ka dyan. Di ba ganun yun? O, nung interim release ng Tatay Digong, nag-resolution sila. Kahit palang kwenta. Hindi pong yung pagbotohan lang na hindi pwede to. Isa tayong malayang bansa. Meron tayong meron tayong gumaganang justice system. At ang panghihimasok na to at ang pagpapakatuta ng mga opisyal ni Marcos Jr. dito sa mga ICC na to, hindi na nararap. Hindi po pwedeng ganon. Bihira. kailangan immediately i-produce or i-present kung sakaling may warrant man at kung wala, ma-clarify? Yun po ba yung panawagan nito? Ang panawagan ko, hanggat klaro at maipakita ninyo na totoo, kinakailangan tumahimik muna kayo. Kasi puros pananakot na ito. Ikalawa, kung talagang nariyan na yung warrant, fair warning lang, babala lamang sa ating mga opisyal, alalahanin na merong pang batas, merong pang konstitusyon, at may karapatan. Kaso ang problema, DOJ, pinag-aaralan nila kung paano maisusuko sa ICC itong si Senator Bato. Hindi man bibigay natin sa kanya yung mga karampatang due process. Hindi. Mas mabilis siguro kung imbis na extradition, surrender ang gagawin natin sa para mga merong saltik sa utak yung mga taga-DOJ. Ang bawat Pilipino ay pagtanggol ang sarili sa sarili nating mga korte. Ano po nakikita niyong motive ng pananakot? Yun na lang. Wala, syempre, under the gun lahat ng tinatawag na oposisyon, kahit hindi naman oposisyon. Sorry, balikan ko lang. Ano po yung categorical na tulong na hinihingi ng asawa ni Senator Bato? Wala. Sinasabi lang niya, kinakailangan tulungan kasi itong nangyayari ay hindi tama. Pero what would you know if meron na pong international law expert or lawyer po na... I have no idea. Thank you. Yes, generic lang talagang nagpapasaklolo lang talaga.